Mabuhay mga kakwentuhan! First of all, gusto ko munang humingi ng pasensya sa inyong lahat. It's been 2 weeks since my last post at alam kong marami sa inyo ang naghihintay. Tinamaan kasi tayo ng malalang influenza. Grabe, literal na napatumba ko ng lagnat at trangkaso. But don't worry, I'm back and better now. At heto na ang bawi ko para sa inyo. I am so excited to share this new story with you. This is not your typical romance. Dito natin susundan ang buhay ni Liam, isang artist na naghahanap ng kulay sa gitna ng seryosong mundo. Makikilala niya ang isang lalaking magpaparamdam sa kanya ng tinatawag nating velvet touch. Isang pag-ibig na kasing lambot ng petals ng bulaklak pero kasing tindi ng sikat ng araw sa roof deck. Pero handa ba kayo sa mga aninong nagtatago sa likod ng liwanag? Handa ba kayong malunod sa emosyong hindi nyo malaman kung totoo o isang magandang sining lang? Bago tayo magsimula, please don't forget to like, share, and subscribe. Malaking tulong ito para mas mapaganda pa natin ang mga susunod nating kwento. I-hit nyo na rin ang notification bell para laging updated sa bawat kabanata. Handa na ba kayong mahulog? Handa na ba kayong maligaw? Tanghaling tapat sa Manila. Yung klase ng init na feeling mo sa sabog ng bumbunan mo sa bawat hakbang sa aspalto. Si Liam ay naglalakad sa Sampaloc, bitbit ang kanyang laptop bag na parang doon nakasalalay ang hininga niya. Freelance graphic designer siya. Isang trabahong pakinggan ay free, pero sa totoo lang, alipin siya ng mga kliyenteng mahilig sa pop of color, pero ayaw naman ng matitingkad. Shit, ang lagkit. Bulong niya habang pinupunasan ng salamin niya. Galing siya sa isang meeting sa isang startup. Feeling niya nabawasan ang IQ niya sa pakikipag-usap sa CEO nilang mahilig sa buzzwords pero walang taste. Bilang isang Filipino-Chinese na lumaki sa pamilyang ang tingin sa sining ay hobby lang, masakit sa loob ni Liam na hindi man lang ma-appreciate ang pinagpuyatan niya. Ang papa niya, laging hirit. Sining? Makakain ba yan? Magnegosyo ka na lang. Kaya heto siya, naglalakad para magpalamig ng ulo sa gitna ng nagbabagang kalsada. Naghahanap siya ng creative spark. Sa totoo lang, pagod na siya sa Adobe Illustrator. Pagod na siya sa Zoom calls. Gusto niya lang ng katahimikan. Habang naglalakad, may naaamoy siyang kakaiba. Hindi amoy ng usok o basura. Amoy ito ng basa at sariwang lupa. Amoy ng buhay. Napatingin siya sa kanan. Isang maliit na shop na halos matakpan na ng mga baging. Ang nakasulat, The Bloom Theory. Parang may humila sa kanya. Pumasok siya. Kling! Pagpasok niya, biglang nawala ang ingay ng Manila. Ang hangin ay malamig. Hindi yung aircon na masakit sa ilong, kundi yung lamig na parang nasa ilalim ka ng malaking puno. Ang paligid ay puno ng kulay na hindi niya mahanap sa kanyang digital palette. Sandali lang! Sigaw ng isang boses mula sa likuran. Tumigil si Liam sa tapat ng sunflowers. Habang tinitignan niya ang mga ito, napansin niya ang refleksyon niya sa salamin. Mukha siyang sabog. Pero biglang may lumabas mula sa likod ng mga malalaking monstera leaves. Doon na nag-crash ang Photoshop sa utak ni Liam. Lag, hang, error 404, logic not found. Si Leo iyon. Shucks, he was the perfect blend. Ang kulay ng balat niya ay kulay kape na hinaluan ng tamang dami ng gatas. His Brazilian side was evident in his structured jawline and athletic build. Pero ang mga mata niya, hugis almond, mapumpungay pero may lalim. The Japanese and Filipino roots showing through. Ang buhok niya ay messy, may ilang hibla na nakalaglag sa noo niya. Pasensya na, may inaayos lang sa likod, sabi ni Leo. Ang boses niya, mababa, kalmado, parang yung mga ASMR na pinakikinggan ni Liam kapag hindi siya makatulog. Okay lang, nauutal na sagot ni Liam. Feeling niya, ang dumi-dumi niya sa harap ng taong ito. Tinitingnan ko lang tong sunflowers. Lumapit si Leo. Amoy eucalyptus siya at kaunting amoy ng pawis na hindi mabaho,
Yung amoy ng taong nagtatrabaho ng tapat. Magaganda sila, di ba? Sunflowers always turn toward the light. Focus lang sila sa kung ano ang nagpapalaki sa kanila. Loyalty, sabi ni Liam. Loyalty ang meaning niyan, right? Ngumiti si Leo. Yung ngiting pati ang mga mata ay sumasama. Oo, loyalty at pag-asa. Sa mundo nating puno ng dumi, kailangan natin ng ganito. Tinamaan si Liam. Nabasa ni Leo ang isip niya. Inabot ni Liam ang kamay niya. Liam, graphic designer ako. Naghahanap lang talaga ng inspirasyon. Inabot ni Leo ang kamay ni Liam. Magaspang ang palad niya. May mga kalyo mula sa pagbubungkal ng lupa. Pero ang hawak niya ay matatag. Leo, florist, pero minsan therapist din ng mga halaman. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Liam na parang bumagal ang oras. Alam mo Leo, sa rooftop ng kondo ko, kitang-kita ang skyline. Baka pwede kitang yayain. Tumigil si Leo. Parang tinitimbang ang sinabi ni Liam. Tapos tumanggo siya. Gusto ko yan. Dalhin mo ko sa safe haven mo. Pagdating ng gabi, dinala ni Liam si Leo sa roof deck ng kondo niya sa 35th floor. Ang Manila ay parang dagat ng mga alitap-tap mula sa taas. Ang hangin ay may kasamang lamig na humahaplos sa kanilang balat. Isang matinding kontrast sa init ng kanilang mga titig. Dito ako tumatakas, sabi ni Liam. Tumatabi kay Leo sa may pasimano. Binuksan niya ang 2 bote ng beer. Gusto kong makaramdam ng isang bagay na totoo, yung hindi pwedeng i-delete. Napatitig si Leo sa kanya. Totoo ako, Liam. Hindi na nakapagpigil si Liam. Halatang matindi nga ang pagnanasa ng binata sa florist. Hinila ni Liam ang collar ni Leo at ang unang halik ay naging mitsa ng isang apoy na matagal nang naghihintay na sumiklap. Dinala sila ng pagnanasa sa isang sulok na malayo sa abot ng mga security cameras, nababalot ng anino at liwanag ng buwan. Dahan-dahang lumuhod si Liam sa harap ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang ibinababa ang maong at ang puting saplot na bumabalot sa sandata ni Leo. Nang tuluyang kumawala ang pagkalalaki ni Leo, napaatras ng bahagya si Liam. Ang sandata ng binata ay hindi lang may kahangahangang haba. Ang taba nito ay tila ba idinisenyo para sumakop at umangkin ng mga lagusang matagal nang hindi nabibisita. Ginamit ni Liam ang kanyang dila, sinisimulan sa dulo hanggang sa marating ang base. Doon, naging mapaglaro ang kanyang bibig. Masuyo niyang nilaro ng kanyang dila ang kambal na hiyas ni Leo. Binabalot ng bawat bola ng init at basang haplos. Narinig ni Liam ang mahinang ungol ni Leo, isang tunog ng purong sarap na nagpainit pang lalo sa kanyang sariling core. Liam, hindi ko inaakala ang galing mo, bulong ni Leo. Ang mga kamay ay nakabaon sa buhok ni Liam. Inihiga ni Leo si Liam sa blanket na dala nila. Gamit ang kanyang mga daliri na may bahid ng natural na padulas, sinimulang kilitiin at laruin ni Leo ang makipot na lagusan ni Liam. Ang bawat paikot na haplos ni Leo sa entrance ay nagpapakiliti sa buong pagkatao ni Liam, tila ba't tinutukso ang kalamnan na bumukas at sumuko. Leo, please, pakiusap ni Liam. Ang boses ay paos na sa pagnanasa. Natatakot ako. Ang laki niyan. Masikip ako. Ramdam ko baka mapahiyaw ako sa sakit. Relax ka lang, Liam, sagot ni Leo, bago idampi ang isang mabilis na halik sa noo ng binata. I'll take care of you. Dahan-dahang itinapat ni Leo ang kanyang hiyas sa lagusan ni Liam. Sa unang pagbaon, napaarko ang likod ni Liam.
Ramdam ni Liam ang bawat pulgada ng taba ni Leo na unti-unting lumalamon sa kanyang kalamnan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay pilit na bumubukas para bigyang daan ang dambuhalang pag-aari ni Leo. Kahit may kirot, ang bawat inch na pumapasok ay nagdadala ng kakaibang init na tila ba kinokumpleto siya. Tanggapin mo ang lahat, Liam. Look at you. So beautiful. So charming. Bulong ni Leo habang tuluyan ng naibao ng sarili. Nang mahanap nila ang kanilang rhythm, ang roof deck ay napuno ng tunog ng balat na nagtatagpo at mga pigil na hiyaw. Ngunit sa kalagitnaan ng init, nagbago ang posisyon. Hinila ni Liam si Leo para maupo at siya naman ang umibabaw. Dahan-dahang umupo si Liam sa ibabaw ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa matitigas na balikat ng florist. Sa bawat pagbaba ng kanyang barakang, buong-buong nilalamon ng kanyang lagusan ng pagkalalaki ni Leo. Ang pakiramdam ng pagiging puno ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong spine. Sa gitna ng rurok, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Liam. Ayaw niya ng hadlang, ayaw niya ng kahit na anong pipigil sa kanyang kaligayahan. Gusto niya ang init ng katotohanan. Sa di inaasahang pagkakataon, habang nakatitig sa mga mata ni Leo, dahan-dahang hinubad ni Liam ang manipis na harang na suot ng binata. Gusto kitang maramdaman, nang walang kahit na anong balakid. Nagulat si Leo pero hindi tumutol. Ang muling pagpasok ni Leo ng walang saplot ay naging mas intense, mas mainit at mas totoo. Nang tuluyan na silang dumating sa rurok, napauntangal si Liam habang tinatanggap ang mayaman, mainit at malapot na katas ng pagnanasa ni Leo sa loob ng kanyang pinakaiingatang lagusan. Ang binhi ni Leo ay tila ba nagtanim ng isang bagong buhay sa loob ni Liam, isang buhay na puno ng pangako kahit ang lahat ay isang malaking kasinungalingan lamang. Isang tamad na linggo ng hapon, ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina ng unit ni Liam, nagbibigay ng golden hue sa buong paligid. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa sofa, nakasuot lang ng maluwag na shorts, exposing his torso that Liam spent hours worshipping on the roof deck. Kinuha ni Liam ang kanyang lumang manual sketchbook, hindi ang iPad, hindi ang Wacom. Gusto niya ang friction ng graphite sa papel. Gusto niya ang tunay na ukit. Umupo si Liam sa sahig nakasandal sa coffee table habang pinagmamasdan ng bawat paghinga ni Leo. Sa bawat dampi ng lapis sa papel, tila ba muling hinahaplos ni Liam ang balat ng binata. Umumpisahan niya sa panga, yung matigas na linya na nagpapakita ng kanyang Brazilian blood. Sumunod ang labi, yung labing alam na alam kung paano siya paiyakin sa sarap. Bakit parang masyadong perpekto? Tanong ni Liam sa sarili. Habang dinidetalye niya ang peklat sa kilay ni Leo, tila ba nag-uumpisa ng mag-flashback sa utak niya ang lahat ng moments nila. Ang bawat haplos, ang bawat velvet touch na nagpabago sa kanya. Sa sining, ang tawag dito ay capturing the essence, pero feeling ni Liam, siya ang kinakapture ni Leo. Biglang gumalaw si Leo. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Imbis na magulat, ngumiti lang siya. Isang ngiting punong-puno ng antok at lambing. Ini-sketch mo naman ba ako? Paos na tanong ni Leo. Gusto ko lang siguraduhin na totoo ka. Kasi baka bukas, magising ako at panaginip lang pala ang lahat ng to. Gusto ko ng ebidensya na minsan may isang anghel na bumagsak sa sofa ko. Bumangon si Leo, lumuhod sa sahig para mapantayan si Liam. Kinuha niya ang sketchbook at tinignan ng drawing. Hindi ako anghel, Liam. Tao lang ako. May mga lihim, may mga kapintasan. I don't care, sagot ni Liam, hinahawakan ng kamay ni Leo na may kalyos. Kahit ano pa yan,
ikaw ang pinakamagandang sining na nakita ko. Hinila ni Leo si Liam para sa isang matagal at seryosong yakap. Sana ganyan pa rin ang tingin mo ko pagkatapos ng lahat. Sa mga sandaling ito, nabalot ng di maintindihang galak ang puso ni Liam. Sa tuwa ay nahilikanan nito ang florist sa pisngi, tanda ng isang umuusbong na pagsasama gaya ng mga bulaklak ni Leo sa kanyang shop. Isang gabi, biglang tumawag ang mga barkada ni Liam. "Liam, labas naman tayo. Minsan lang to sa bagong upscale bar sa BGC." Dahil medyo stressed sa bagong design project, pumayag si Liam. Alam ni Leo ang ganap. Nag-text pa nga ito ng, "Enjoy my artist. Ingat ka." Pagdating sa bar, bumungad kay Liam ang amoy ng mamahaling alak, usok, at ang mga malalakas na bass ng music. Matapos ang ilang shots ng tequila, medyo gumagaan na ang pakiramdam ni Liam. Sa gitna ng nagkakagulong tao, may namataan siyang pamilyar na bulto sa may VIP area. Isang lalaking nakasuot ng sharp charcoal suit. Ang buhok ay maayos na nakagel at may hawak na baso ng whiskey. "Leo?" Isip ni Liam. Bakit andito si Leo? At bakit ganun ang suot niya? Dala ng espiritu ng alak at nang sabik na makita ang kasintahan, lumapit si Liam. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinila niya ang lapel ng mamahaling suit ng lalaki at bago pa ito makapagsalita, hinalikan niya ito ng masidhi. Isang halik na punong-puno ng pagnanasa, ang kanyang dila ay pilit na pumasok sa bibig ng lalaki. Sa simula, tila nabigla ang lalaki. Nanigas ito, hindi alam ang gagawin. Pero sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Liam ang pagbabago sa enerhiya nito. Ang lalaki ay tumugon. Hinawakan nito ang bayang ni Liam, hinila siya lalo pa itaas at ibinalik ang halik ng may kakaibang intensity. Isang intensity na mas mapusok kaysa sa nakasanayang halik ni Leo. Nang kapos na sila sa hininga, humiwalay si Liam. Medyo hingal at nakangiti. "Leo, akala ko ba may lakad ka? Bakit ka andito? I like your look. Ang hot mo sa suit." Ang lalaki ay nakatingin lang sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig pero may halong kuryosidad. Walang kislap ng pagkilala pero may apoy ng pagnanasa. Bago pa makasagot ang inaakala niyang si Leo, biglang nagring ang phone ni Liam. Isang group chat call mula sa mga kaibigan niya. Kailangan ko na palang bumalik sa table namin. Uuwi na rin ako after nito," sabi ni Liam. Hinaplos ang pisngi ng lalaki bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo, lunod sa sariing excitement. Naiwan ang lalaki sa gitna ng ingay. Dahan-dahang itinahas ni Lucas ang kanyang kamay at hinawakan ng sariing labi. Ninamnam niya ang naiwang lasa ng labi ni Liam. Nakaramdam siya ng kakaibang tamis sa halik na iyon. Isang tamis na hindi niya naramdaman sa kahit sinong babae o lalaking nakasalamuha niya sa corporate world. Tila ba ang kanyang buong katawan ay naghahanap pa ng more of that feeling. Kinabukasan, medyo matamlay ang boses ni Leo sa tawag. "Sakit ng katawan ko, Liam. Parang lalagnatin yata ako. Stay muna ako sa bahay para mag-rest." Nalungkot si Liam pero naintindihan niya. "Okay, Leo, magpahinga ka." Dahil hindi mapakali ang puso ni Liam, naisipan niyang lumabas sandali para bumili ng makakain. Habang naghihintay siya sa lobby ng sarili niyang building, laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na bulto na papasok sa elevator. Ang lalaki ay nakasuot ng sharp corporate attire, looking professional as ever. "Wait, Leo?" Takang-taka si Liam. Hindi niya alam na dito rin pala sa building niya nakastay ang florist. Bakit hindi niya sinabi sa akin na neighbors pala kami? At higit sa lahat, bakit andito ito gayong sabi nito ay may sakit siya? Pumasok si Liam sa elevator bago pa sumara ang pinto. Nang sila na lang ang dalawa sa loob ng kumikilos na elevator, lumapit si Liam at tumabi rito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa halo-halong excitement at selos. "Uy, galing mo na pala.
Biro ni Liam, tinitingnan ng profile ng lalaki. Dito ka rin pala nakatira. Why didn't you tell me, Leo? Hindi sumagot ang lalaki. Nakatingin lang sa panel ng elevator. Pero ramdam ni Liam ang biglaang pagbilis ng hininga nito at ang tensyon sa mga balikat nito. Lumapit palalo si Liam, idinikit ang kanyang mainit na katawan sa braso ng lalaki at bumulong ng malat sa tenga nito. Roof deck midnight, I will be waiting. Kasabay ng mapanuksong bulong na iyon, mabilis na bumaba ang kamay ni Liam. Walang babala niyang dinakma at pinisil ang malaking umbok na nagtatago sa pagitan ng hita ng lalaki. Hindi pa nakontento si Liam at marahang nilaro na parang minamasahe ang nagsimula ng magalit na pagkalalaki nito. Gulat na gulat si Lucas. Napasinghap siya. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa biglaang pangahas ni Liam sa loob ng elevator. Isang mahinang moan ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na hindi niya mapigilan dahil sa kakaibang sensasyon na dulot ng mariing pagpisil ni Liam sa kanyang pagtalalaki. What the... Ang kuryenteng nararamdaman niya sa bar ay tila ba mas limakas at naging mas totoo ngayon. Okay, ang taning lumabas sa bibig ni Lucas, tila ba hipnotismo ng pagnanasa at pagkalito. Bago bumukas ang pinto sa floor ni Liam, mabilis niyang hinawakan ni Liam ang batok ni Lucas at hinalikan ito muli sa labi. Isang matamis at basang halik, balot ng tamis ng laway ni Liam. Hindi doon tumigil ang kapilyuhan ni Liam, bagkus nag-iwan pa ito ng sarili niyang matamis na dagta sa loob ng mainit ng bunganga ni Lucas. Ayan, nag-iwan pa ako ng gamot. Pagaling ka. Nang humiwalay siya at bago lumabas ng elevator si Liam, nag-iwan pa ito ng mapaglarong kindat na lalong nagpaigting ng init sa tuliro at hingal ng si Lucas. Muling nalasap ni Lucas ang tulad na tamis noong unang engkwentro nila sa bar at ngayon alam na niya kung nasaan ang roof deck. Diyan muna nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Ramdam niyo ba ang init at tamis ni Leo? O baka naman pati kayo ay naguguluhan na sa misteryosong dating ng lalaking nakilala ni Liam sa bar at sa elevator? Tandaan, simula pa lang ito. Ang ating akda ay isang 3-video special series at sa susunod na kabanata, mas magiging malabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at panlilinlang. Sino nga bang lalaking hinalikan ni Liam? At ano ang mangyayari sa kanilang midnight meeting sa roof deck? Huwag kayong bibitiw dahil sa part 2, lalabas na ang tunay na kulay ng mga aninong nagtatago sa dilim. Abangan ang susunod na video sa susunod na linggo. Habang naghihintay, i-comment nyo na sa ibaba. Sino sa tingin nyo ang mas hot? Ang malambing na florist o ang misteryosong lalaki sa suit? I'd love to read your theories. Muli, thank you for the love and for waiting for me. Don't forget to like this video and share it with your fellow kakwentuhan. See you in part 2.